natatalo mga kaibigan sa Babylonia. At ito nga mga kaibigan ay natupad. Sinugod ni King Cyrus kasama ni King Darius ang lugar ng Babylonia at tinalo nila ito. At ito mga kaibigan ay nakasulat sa Cyrus Cylinder. Dito nakasulat kung paano tinalo ni King Cyrus ang Babylonia. At sila mga kaibigan ay nanaig mula 539 to 331 BC. Sila ang naging pinakamakapangyarihan sa lahat. Ngunit hindi rin sila magtatagal dahil binabanggit mga kaibigan sa Daniel 2 verse 39 at ang ikatlong kaharian na tanso na magpupuno sa buong lupa. Sila ang mag-ahari pagkatapos ng pilak. At muntik kong nakalimutan mga kaibigan, ang Medo-Persia pala ay kalimitan na kanilang ginagamit sa pagkikipagdigma ay pilak. Kaya naman tinatawag silang Silver Kingdom. At ang sumunod mga kaibigan ay ang pangatlo, ang tanso na mas mababa kaysa sa pilak. Merong isang bata na leader na mula sa Macedonia na binuo niya ang kanyang armies at nagkaroon siya ng 4 na general at sila'y nagmarcha sa buong Medo-Persia at kanilang tinalo ang buong kaharian ng Medo-Persia sa kanyang edad mga kaibigan na bata pa. Ito ay walang iba kundi si Alexander the Great. Siya mga kaibigan ang tumalo sa buong Medo-Persia na binabanggit din mga kaibigan sa Daniel 2 verse 39. Ang susunod na kaharian ay tinatawag na Bronze Empire na kung saan lahat ng kagamitan nila Alexander the Great ay yari mga kaibigan sa bronze o tanso. At kung ating makikita mga kaibigan, ang history at ang Biblia ay nagkakatugma ang kanyang sinasabi dahil lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin ay plano ng ating Panginoon. Isaiah 58 verse 11, "And the Lord shall guide you continually." Pagkatapos mga kaibigan ng Grecian Empire na sila ay naghari mula 331 to 168 BC, ay binanggit ni Daniel na ang susunod na kaharian na pinakamalakas na babangon sa buong mundo ay matibay na parang bakal. Palibhasay ang bakal ay nakakaturog at nakakapagsuko ng lahat ng bagay. At kung paanong dinidikdik ng bakal ang lahat ng ito, siya'y magkakaputol-putol at madidikdik. Oo mga kaibigan, ang binabanggit na bakal o Iron Empire na umusbong at naging malakas ay ang Roman Empire. Ang Roman Empire mga kapatid, sila ang pinakamatagal na imperyo na nag-rule dito sa ating mundo dahil sila ay nag-rule 168 BC to 476 AD. At kung ating makikita mga kaibigan, ay mahaba ang binti na sinisimbolo ang mahabang imperyo ng Roman Empire. Ito rin mga kaibigan ay nakalagay sa ating history na ang Roman Empire mga kaibigan noong unang panahon ay sakop niya ang buong Europa, parte ng Asia, parte ng Africa at ganito kaluwang mga kaibigan ang lugar ng Rome. At sa panahon din mga kaibigan ng Roman Empire, ang pinakamalakas na bansa noong unang panahon ay dito rin na ipanganak ang ating Panginoong Hesus. At kung ating makikita mga kaibigan, ang rulership ng Roman Empire din ang nagpapako sa ating Panginoong Hesukristo at naipanganak din si Jesus Christ sa panahon ng Roman Empire. At pagkatapos nito, binabanggit ni Daniel sa Daniel chapter 2 verse 41, "At yamang iyong nakita na ang mga paa at mga daliri, ang isang bahagi ay putik na luto ng magpapalyok at ang isang bahagi ay bakal, ay magiging kahariang hati, ngunit magkakaroon yaon ng kalakasan ng bakal. Yamang iyong nakita na ang bakal ay nahalo sa putik na luto." At kung ating makikita mga kaibigan, ay tayo na ay nabubuhay sa pinaghalong bakal at putik sa mga paa ng larawan na ito. At kung ating makita mga kaibigan, ito ay tumutukoy sa 10 daliri, ang divided Europe, dahil ang buong Europe mga kaibigan noong unang panahon ay Roma lang, ngunit nagkaroon ito ng divisyon na binabanggit sa banal na kasulatan na magkakaroon ng divisyon ang Roma. At kung ating makikita mga kaibigan, ang Roma ay nahati-hati sa 10. Ang Anglo-Saxons, Franks, Alamani, Lombards, Ostrogoths, Heruli, Burgundians, Suevi, Visigoths, Vandals. Ito ang 10 mga kaibigan na kaharian na sumisimbolo mga kaibigan sa 10 daliri na mag-ahari sa buong mundo. At ito ang kanilang mga modern na mga pangalan: ang Germany, Switzerland, France, Italy, England,
Portugal at Spain. At kung ating makita mga kaibigan, nawala sa kasaysayan ang tatlong mga bansa katulad ng Heruli, Vandals at Ostrogoths. Bakit? Pag-uusapan natin ito mga kaibigan sa susunod na topiko. At kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang pinakamakapangyarihan na bansa sa buong mundo ngayon? At sasabihin nyo siguro, ito ang United States of America. Pero alam nyo ba mga kaibigan, na ang United States of America ay ito ay anak ng England na galing sa Europa. Kaya naman masasabi ko na ang pinakamalakas at makapangyarihan na lugar ngayon ay ang Europa at ang United States of America. At binabanggit mga kaibigan sa propesiya na naghalo ang putik at ang bakal. Sa tingin nyo, maghahalo kaya ang putik at ang bakal? Ang bakal ay matibay pag bakal lang ito at ang putik ay matibay din kung putik lang ito. Ngunit ang paghaluin, ang putik at ang bakal ay napaka-imposible itong mangyari. Kaya sinabi ng ating Panginoon, hindi kailanman maghahalo ang putik at ang bakal. Ngunit sa history mga kaibigan ng Europa, trinay nila na i-combine ulit ang buong Europa. Napakarami na mga nag-try na mga leaders na i-combine ulit ang buong Europa. Katulad na lamang ni Napoleon Bonaparte, Charlemagne, Adolf Hitler at napakarami pang iba. Ngunit hindi sila nagtagumpay dahil pag sinabi ng Panginoon na hindi pwede, ay hindi talaga pwede na mangyayari. Na kahit na meron tayong European Union, ngunit hindi pa rin sila magiging intact. At kung ating makikita mga kaibigan, sa binabanggit mga kaibigan ng Daniel chapter 2, ang rulership ng Babylonia, Medo-Persia, Greece, Rome at divided Europe ay nangyari sa loob ng 2,500 years. At kung tatanungin ko kayo mga kaibigan, nasaan na tayo? Wala na tayo sa Babylonia, wala na rin tayo sa Medo-Persia, Greece o Roman Empire. Tayo ay nasa divided Europe. Tayo mga kaibigan ay nasa mga paa. At kung tatanungin niyo ako ano ang susunod pagkatapos nito, ito mga kaibigan ang bato na tatama sa paa. At sino mga kaibigan ang batong ito? Daniel 2 verse 44, at sa mga kaarawan na mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man ni Yaoy iiwan sa ibang bayan, kundi papuputol-putulin at lilipunin niya ang lahat na kahariang ito, at yaoy lalagi magpakailanman. Yamang iyong nakita na ang isang bato ay natibag sa bundok, hindi ng mga kamay, at pumutol ang mga bakal ng tanso, ng putik, ng pilak at ng ginto. Ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa harapin, at ang panaginip ay tunay, at ang pagkapaaninaw niya ay tapat. Totoo mga kaibigan, na halos 99% na binabanggit mga kaibigan sa Daniel chapter 2 ay natupad na. At ang hinihintay na lamang natin mga kaibigan ay ang dakilang pagdating ng ating Panginoon, ang dudurog sa lahat ng mga bansa, at ang mananatili magpakailanman ay walang iba, ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Totoo mga kaibigan na tayo ay nasa huling mga kapanahunan na, at hindi natin alam kung si Pangulong Bongbong Marcos ba talaga ang huling presidente na uupo bago darating ang katapusan ng mundo. Ngunit ako ay naniniwala na ito ay malapit ng darating. Malapit na mga kapatid, dahil tayo ay nabubuhay na sa rulership mga kaibigan ng Europa at ng Amerika. At tayo ay nasa huling mga kapanahunan dahil ang ating mundo ay hindi na nagiging mas maganda, hindi na nagiging safe mga kaibigan. At kinakailangan natin mga kaibigan